Mas mataas pa ang shooting percentage ni Russell Westbrook kumpara kay Luka, Devin Booker, Damian Lillard, Klay Thompson, and Jason Tatum. Nako, nung nagdaang linggo itong si Russell Westbrook ay mayroong 38.3% sa 3-point line. Si Klay Thompson 36, si Jason Tatum 37, si Dame 32, si Luka 32. Mas mataas pa sa kanila. Pero ipapaliwanag ko lang kung bakit nakakaangat itong si Russell Westbrook. Ito'y marahil hindi naman siya high volume na shooter katulad ni Dame, Klay Thompson, Jason Tatum, and Luka. Itong si Russell Westbrook ay nagkakaroon lamang ng 3 attempt bawat laban. At kaya sabihin natin sa kanyang 3 attempt ay kanyang naipupukol naman yung 2 doon. Aba, mas mataas nga ho talaga yung kanyang shooting percentage, di ba? Pero kay Dame at kay Klay Thompson, kay Luka, mataas sila, high volume na shooter. Kaya nakaka-apekto yan mga idol sa kanilang shooting percentage. Pero so far all goods naman yan. Pero ngayon, eto pa, mas tumaas ang shooting percentage nitong si Russell. Kung noon ay 38, ngayon umangat sa 46.4%. 15 points sa kanyang ina-average, 4.2 rebounds, 6.7 assists per game. Grabe itong si Russell. Mukhang siya na nga yung secret weapon ng Denver Nuggets. Samantala, paunti-unti nang bumabaliktad ang tadhana ngayon para sa Milwaukee Bucks. Ngayon mga idol, mayroon na silang 7 wins and 1 loss sa kanilang huling 8 laban. Kung noon ay nahihirapan silang makakuha ng panalo, puro talo. Ngayon, puro panalo na. Pero definitely kung ating titimbangin, mas madali, easy schedule kasi yung kanilang mga naipanalo. Sa Hornets, Indiana, Chicago, Rockets, sa Detroit Pistons, sa Toronto Raptors kumpara sa kanilang mga natalo. Brooklyn Nets, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, and New York. No, malalakas din yan. Pero sabi nga nila, hindi naman yan importante kung ano yung standing mo sa regular season. Ang malaga doon ay makapasok ka sa playoff kasi doon ay back to 0 na. Series ang pinag-uusapan. Gawing interesting ang panonood ng NBA games, dito ka na. Eto ang mga laban mga idol, pumili ka lang dyan. Siyempre, huwag kalimutang gamitin ang ating promo code. Huwag kalimutan, mayroong bonus tayo up to 6,000 pesos. Saan ka pa? Dito na. Sa ating huling balita, eto ang susunod na 12 laban ng Golden State Warriors. Hindi ito madali. Suns, Denver Nuggets, Rockets, 2 sa Minnesota, Memphis Grizzlies, pagkatapos Minnesota muli, Indiana Pacers, Lakers, Clippers, Suns, and Cleveland Cavaliers. Sabi nga nila, brutal to na schedule para sa Golden State Warriors. Hindi lang naman yung Warriors ang mayroong ganito, lahat ng mga kupunan ay mayroong ganyang schedule. Pero sa ngayon masusubukan itong Golden State Warriors, especially yung kanilang kakayahan, yung kanilang rotation sa mga labang ito. Overall, pinangungunahan ng Golden State Warriors ang liga patungkol sa rebounding at nasa top 5 din sila sa shooting, especially yung kanilang bangko ngayon, yung kanilang scoring off the bench, mataas din yon. Kung ating babalansin, malaking bagay din itong pagpapahinga ni Stephen Curry sa kanyang injury, sa kanyang tuhod. Siya ay nagkaroon ng pahinga laban sa OKC. At ngayon sa araw na to, walang laban at bukas naman out pa rin siya laban sa Phoenix Suns mga idol. Siyempre para malaman yan aabangan na lang natin yan mga idol. Para sa inyo, ilang laban ba ang maipapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang 12 games schedule na yan? I-comment lang yan sa comment section. Para sa akin, sabihin na lang natin 10 yung panalo, 2 yung talo. Ikaw, ano ang iyong prediction? I-comment lang.